I would like to have some feedback regarding sa mga nangyayari ngayon sa stabbing, shooting, lalo na sa mga teenagers, sa mga kabataan ngayon. Actually, dati pa naman may mga talagang na mga nambubuli noon pa. Actually, ako binubuli lagi ako dati dahil ng balat ko sa mukha. They always call me mapa ng Pilipinas kasi itsura siya ng mapa ng Pilipinas. Tinatawag din nila akong spot kasi yung aso na may spot sa mata. So, lagi nila akong binubuli. Bumaba din yung self-esteem ko that time. Pero dahil bata ka pa, inosente, minsan iiyak ka na lang, tapos bababa talaga yung self-esteem mo kasi nga binubuli ka. So dahil bata ka pa, may time na meron ka ding defense mechanism. So one time may nambubuli sa akin mga kabataan. Mga bata din, maliit pa ako noon. Hindi na sure kung anong grade ko noon. Hindi ko na rin kasi nung sobrang tanda. O sino yung nambubuli sa akin. So bully nila ako, mapa, ganyan, mukha kang aso. Kasi meron kang spot dyan sa mukha mo, ganyan. Siyempre, bata pa ako noon, binato ko sila ng bato. So ngayon, sobrang galit ko noon, nabato ko yung isang bata sa ulo ko. So ngayon, as in, napuruhan ko siya sa ulo, tapos dumugo yung ulo niya. Hindi ko na alam kung sino siya. Sina mama at papa at auntie na lang makakasagot kung sino yun, at kung sino ka man. Sana okay ka ngayon. So yun. Tapos, nung high school, medyo, din ako ng bully. Lagi nila akong binubully, kahit yung pinaka-crush ko din nun sa church nun. Binubully niya ako na spot, ganyan. Kasi merong aso dun sa church na kamukha ko daw. Na parang, alam mo yung pakiramdam ng bully na parang, bakit sila ganon? Mabait ka naman. I've been a better person. Though sometimes parang gusto ko siyang paalis. Pero, I feel like it's so beautiful and dito, kumbaga parang I'm unique person. Kahit nga yung mga ibang, lalo na nung nagpunta ako sa ibang bansa, mga Indian, sabihin nila, alam mo ba yung balat mo dyan sa mukha, ano yan, meron kaming, parang kumbaga, pag meron ka daw, ikaw ganito sa may noo, lucky person daw yun. Kahit sa mga Arab, sinasabi na, maganda yung balat mo, sino bang mas nagsabing pangit yan, ganyan. Kasi may time na parang, pag sa picture, I feel like it's look like parang black eye, parang minsan may itim yung side ko, hindi pantay yung eyes ko dahil ng balat ko. Yun, sa public school lang, sobrang daming bully, as in, kahit mga elementary pa lang, bully pa rin. Hindi mo alam kung may crush sa'yo o talagang bully lang na walang pagmamahal ang mga magulang sa kanila. Yung mga ganun. Pero as naranasan ko na mabully before, kung hindi ako nakakilala sa Diyos, siguro sobrang violente ko talaga. Kasi, alam mo yung before na may nambully sa akin, talagang sabi nga nila, kung wag mong, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ako, ginawa ko, binato ko rin ng bato. Kasi nga, bata pa ako noon. Kasi, as bata, yung iba, kung mahina ang self-esteem, iyak na lang, or may time na suicidal thought. But me, that time, parang, I need to defend myself. So, in the way na physical talaga, na parang, or salita. Na parang, nung una, parang hindi ko siya in-expect na ganun pala ako dati. Pero, hanggang lumaki ako, tapos, may time na sobrang grabing prank ako, hindi ko rin siya makontrol. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin siya makontrol. May time kasi sobrang transparent kong tao. Siguro yun yung parang defense mechanism ko para hindi ako mabully. Anyways, kung hindi ako nakakilala kay Lord, tingin ko napaka-violente kong tao. Siguro yung mga nangyayari ngayon, I'm not sure, pero kasi, lalo na ngayon, grabe kasi marami ng mga kabataan, bata pa lang, they can have access easily na makapanood ng mga ganitong violente. Kasi ng mga kabataan namin, yung mga 90s, yung mga namin, pagkatapos ng school, laro agad sa labas, akyat sa puno, ganun. Unlike ngayon, talagang, iPad, TV, yan. So, napaka-access, lalo na pag walang guidance ng mga magulang. Kahit nga nandyan pa yung mga magulang, parang napapabayaan, lalo na yung mga games, yung mga kabataan namin nga na, ganun na, wala naman kaming masyadong, access sa mga ganyang bagay. Pero kung siguro may access ako ng mga ganun, mag-iiba yung mind ko na ganyan. Pero, praise God, kasi dahil nakakilala ko kay Lord, na naging mabuting tao naman ako kahit paano. Though may mga pagkakataon kasi you are not perfect, even though na you're a Christian, may time na talagang hindi, may ugali ka rin, na dapat, yun yung talagang isusurrender mo kay Lord. Kasi hindi naman lahat ng Christian ay perfect. Kabataan ngayon sa mga school activities, sa mga school, yung mga kabataan, mga missionary, ma-reach out din nila yung mga teenager and to have a word of God sa school, prayer time. I don't know if they have activities like that. Yung may mga, kumbaga parang may pumupunta pa rin kahit mga pastor or mga pare, yung madre, yung mga ganun, yung mga word of God na dapat yung mga kabataan ngayon matakot kung gumawa sila ng masama o hindi tama yung ginagawa nila. There is punishment and there is hell. May impyerno.
Kasi mga kabataan ngayon, mukhang parang hindi sila natatakot kasi hindi nila alam na at hindi sila naniniwala na may impyerno. Yun lang. We pray na maging maayos ang mga kabataan natin, lalo na sa Pilipinas. Ang mga anak natin ay maging maayos at magkaroon ng magandang future, at lalo na ang buong Pilipinas. In Jesus' name, and yun lang.